niya din eh, nung FNM na yan eh. Okay, tama na. Ito po ang aking reaksyon. Sa mga nagtatanong, mga nag-PPM, ano daw ba ang aking statement itong si Norman Bangusin or Francis Leo Marcos. Simple lamang po ang aking pananaw po dyan. Nagkamali po siya sa batas, harapin niya at panindigan niya kung ano man ang kanyang mga pinagsasabi. Kahit man ako'y magsalita, pabor sa kanya, hindi pabor sa kanya, hindi po makakatulong ang mga sasabihin ko. Dahil ang issue pong kinasasangkutan ni Francis Leo Marcos ay usapin na po yan sa pangkorte. Ibig sabihin, abogado niya, abogado ni FNM at abogado yung taong nagdemanda ang paliwanag ng bawat pagitan sa kanila. Tayong mga nanonood, tayong mga vlogger, ay mga marites lamang. At higit sa lahat, ako naman, ito pong sinasabi nilang about kay MJ, ito pong masasabi ko po dyan. Totoo naman, ang isa sa mga naging katapat ni FNM ay si MJ, si Makagago. Malaking bagay ang ginawa ni Makagago dahil sa paglalantad niya sa mga kawalanghiyaan ni Francis Leo Marcos. Hindi mo pinag-uusapan dito kung ginatasan, kinuntem, pinagkakitaan sa social media. Ang punto po rito, yung nailigtas yung ibang mga kababayan natin na mga OFW sa mga masasamang gawain na mga pangbubugos, pangi-scam ni Francis Leo Marcos. Malinaw po ang sinabi kanina ni Vice Chairman Napolcom. Ilan ang passport ni FNM? Pinapakita niya sa press con. Iba-ibang pangalan ang ginagamit niya sa kanyang mga passport. At iba-ibang address ang mga nakalagay at iba-ibang nakalagay ng araw ng kapanganakan. Ano yun? Isang tao, pero magkakaiba ang pangalan, magkakaiba ang kapanganakan. Ang tanong dito, bakit nakalusot na nabigyan ng passport ang isang Norman Bangusin? Di ba? Ngayon, nanghamon siya. Hindi lang po, ang kaso po ni Norman Bangusin ay hindi lang po yung pinail ni Makagago. Ang kaso niya, yung pagsuot niya ng official uniform ng ating PNP. Yung pambababoy niya na hinahamon niya ng suntukan ang isang general sa katauhan ni General Tony Maralyan. Personal ko pong kakilala si General Maralyan ng Region 2. Police Lieutenant pa lang po siya, magkakilala na po kami, hindi pa po siya General. Napakatahimik nung mamang yan. Napakatahimik. Hindi po siya mahilig sa social media, hindi po siya mahilig sa mga kung ano nung kaartihan. Napaka-professional nung tao. Pero, anong ginawa ng putang inang FLM na to? Binababoy niya. Dahil porke naging kaibigan niya, akala niya siguro, ganun-ganun na lang. Pati ang mga taga-NBI, sinasabi niya, sasampalin niya, kung ano-anong mga pinagkasabi ng tarantado. Pero, the best na rin itong nangyari kay Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi, kung siya'y nasalaya, baka mapatay siya ng mga taong winalanghiya niya rin. Blessing in this ito. Pero sa akin, trabaho po ang ginawa ng CIDG. May warrant po yan. Hindi po siya pinag-iinitan ni Chairman Kalinisan. Pinatupad lamang ang batas para po mapanagot si Francis Leo Marcos. Ngayon, may bill naman po yan. May bill po yan. May bill siya. Kung talagang bilyonaryo siya, trilyonaryo siya, karapatan niya ang maglagak ng kanyang bill. Huwag po nating pupulain ang ating kapulisan. Alam nyo,
Kahit sa paggamit nyo ng social media, marami pong paraan na mahahabol at mahahabol tayo ng batas. Mahahabol tayo. Yung po lagi tandaan natin. At minsan, akala natin, sa paggamit ng social media, akala biro-biro, akala ganun-ganun lang. Minsan, nasa huli ang pagkisisi.